Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Elma Santos ng CRC Daughter Church ng Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay tatalakayin natin at pagnilayin ang salita ng Diyos from the book of Deuteronomy chapter 8 verse 19 to 20 na may title na The Penalty of Pride in the Blessed Life. Ngunit bago tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa panibagong umaga na may taglay kaming kalakasan. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin at sa mga blessings na ipinagkaloob mo. Sa sandaling ito, O Lord, samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu na maunawaan namin ang nais mong ipahayag at tanging ikaw lamang ang maitaas at dakilain sa mensaheng nais mong maiparating sa bawat nakikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po na The Penalty of Pride in the Blessed Life sa Deuteronomy chapter 8 verse 19 to 20. Verse 19, And if you forget the Lord your God and go after gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Verse 20, Like the nations that the Lord makes to perish before you, so shall you perish because you would not obey the voice of the Lord your God. Sa Tagalog, verse 19, Kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipol kayo. Verse 20, Kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad na nangyayari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Ang mga Israelites po noong panahon ay matitigas ang ulo at mareklamo. Madaling makalimot sa kabutihan ng Diyos. Sa pag-alis nila sa Egypt at sa 40 years nila sa wilderness, nalimutan nila kung gaano sila prinotektahan ng Diyos at sila ay dinako sa lupang pangako. Nasagana sa lahat ng bagay. Ngunit marami ay naging proud at umiral ang pride sa sarili. Nawalan ng disiplina at sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan. Hindi na sila sumunod sa mga utos ng Diyos na ipinarating kay Moses. Kaya pinaalalahanan sila ni God sa verse 19 na huwag makakalimot sa Diyos at huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Like may warning si God for being disobedient, they will be destroyed by God. Tulad ng kanyang ginawa sa ibang nations noon, like sa Sodom at Gomorrah. Winasak ng Diyos ang bayang iyon dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ang tao ay masyado nang nasisilaw sa kamunduhan at nakakalimot na sa Diyos, lalo na pag lugmok na sa problema at mabigat na pagsubok ay doon lang nakakakilala at naaalala ang Diyos. Pero sila ay madaling makalimot kapag nasa sitwasyon na masaya at masagana na sa buhay. Kapag nakakaranas ng maraming trials o problema, ay saka lamang lumalapit sa ating Panginoon. Dapat po kahit na tayo ay naging maunlad na at maayos na ang pamumuhay, ay isipin pa rin natin ang ating Panginoon na siyang may likha ng lahat at laging magpasalamat sa lahat ng blessings na binigay niya sa atin. Para po sa ating konklusyon, sa Kawikaan chapter 13 verse 10, ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Ngunit ang pakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Kung paiiralin po natin ang pride o pagpapahalaga sa sarili, ay magbubunga lang ito ng di pagkakaunawaan at kaguluhan. Mas pinahalagahan pa nila ang sariling opinyon kaysa maghanap ng kasagutan at pangunawa. At ang pagiging obedient o masunurin, tayo ay hihingi ng advice at willing na makinig sa iba.
maging bukas sa pagtanggap ng karunungan at lumago kahit pa mayroong di pagkakaunawaan. Remembering God's faithfulness in tough times should guard against forgetting God in prosperous times so that we obey rather than perish. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapahayagan mo sa amin ngayong umaga. Nagpapakumbaba po kami at nagpapasakop sa inyong kalooban. Bigyan mo kami ng banal na pagkatakot upang makasunod sa iyong ipinag-uutos at mabigyan ng kaluguran. Patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa mga blessings na binigay mo sa amin. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Atin pong pagnilayin ang salita ng Diyos mula sa puso dahil lubos po ang ating kaunawaan dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganito ring oras sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. At malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga. To God be all the glory.